Ang San Telmo ay pinaniniwalaan na isa itong kaluluwang di matahimik. Ang iba ay isang nawawalang espiritu na nag-aanyong bolang apoy. Sa simula ito ay isang maliit na liwanag na unti-unting lumalaki katulad ng bola ng basketball. Naniniwala ang ilang mga tao na kapag sinundan mo ang San Telmo ay hindi ka na maaaring makabalik maliban na lang kung may makakita sa iyong tao at iligtas ka mula sa pagkawala. Ang iba naman ay nagsasabing nagdadala ng kamalasan at swerte ang San Telmo. Noong nasa elementarya pa ako, mahilig akong sumama kay lolo na manghuli ng isda. Itinataon namin ito kapag mababaw ang dagat sa gabi dahil di mainit. Nilalakad namin ng 2 kilometrong layo ng dagat mula sa bukid ng aming tirahan. Tanging sulo ang aming tanglaw sa daan sapagkat wala pang kuryente nung mga panahon na yun. Mahilig si lolo na manabako kaya palagi itong may dalang 2 kahon ng posporo. Habang tinatahak namin ang nakakatakot na daan na may malawak na sementeryo, may naririnig naman akong iba't ibang nakakakilabot na tunog. Sa kabila nito, kalmado pa rin si lolo na naglalakad na walang bakas na takot. Palagi niyang pinapaalala sa akin na ang takot ay nasa isip ko lang at lulukob sa aking sistema kapag isiniksik ko sa aking isipan na takot ako. Kahit sino naman matatakot talaga kapag kayo lang dalawa ang naglalakad sa dilim at tanging aandap-andap na liwanag ng sulo ang inyong dala. Idagdag pa na walang mga bahay na madadaanan. Minsan na nga kaming hinarang ni lolo ng isang ataol ngunit baliwala lang ito sa kanya. May inuusal lang itong orasyon tapos bigla na lang naglalaho ang ataol sa aming harapan. May pagkakataon pa nga na may sumabay sa aming mag-asawa na nakadamit pang kasal ang babae at nakabarong naman ang lalaki. Kabilugan pa naman yun na buwan kaya naaninag ko sila sa kanang bahagi ni lolo. Sumenyas lang siya sa akin na huwag maingay at magpatuloy lang sa paglalakad. Pagdating namin sa may imburnal, bigla na lang nawala ang mag-asawang kasabay namin. Magpaganon man, kampante ako kapag si lolo ang kasama ko kahit may nakakapangilabot kaming nararanasan. Palagi itong nangyayari kapag madadaanan na namin ang sementeryo at nawawala din kapag narating na namin ang imburnal. Pagdating namin sa dagat, agad na pinagtulungan namin ilatag ni lolo ang lambat. Pagkatapos nagtapon kami ng bato upang mabulabog ang mga isda. Marami pa kaming mga huli dati dahil noon sagana pa ang mga laman dagat di tulad ngayon. Abala kami sa aming ginagawa nang bigla na lang akong may napansing nakaputing babae sa tinatawag naming pagatpat. Nakatungo ito kaya natatabingan ang mukha niya sa kanyang mahabang buhok. Pinagmasdan ko siya mabuti mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin nakalutang ito sa hangin. Nanginginig na kinalabit ko si lolo at wala sa sariling itinuro ang nakalutang na babae. Kumuha si lolo ng isang dakot ng asin mula sa amin dala. Isinaboy ito sa pagatpat, ilang sandali lang naglaho na parang bula ang babaeng di ko makita ang mukha. Halos mapuno namin ni lolo ang sisidlan sa dami ng mga huli. Nang malapit ng tumaas ang dagat, saka pa lang kami bumalik sa baybayin.
Inutusan ako ni Lolo na ilabas ang aming baon upang maghapunan. Nawala kasi sa isip ko na di pa kami kumakain ni Lolo dahil sa pagmamadali. Kumuha si Lolo ng isang sanga ng niyog upang gawing panggatong. May dala kaming maliit na kaldero na kakasya sa 2 tasang tubig. Inilabas ko rin ang maliit na baso na yari sa kawayan. Nagkape kasi kami ni Lolo bago umuwi upang di kami antukin sa daan habang naglalakad. Pinagtulungan namin buhatin ni Lolo ang balde ng isda pa uwi sa bahay. Malapit nang magmadaling araw dahil sa ingay ng mga tiktilaok ng mga manok. Diretso lang kami sa paglalakad dahil nagsisimula na rin akong antukin. Pagdating sa bahay, sinalubong agad kami ni Lola na noon ay nagsasalang ng mainit na tubig. Tuwang-tuwa ito nang makitang marami kaming huli ni Lolo. Nauna na itong umakyat sa taas habang ako naman ay tinulungan ko pa si Lola na linisin ang mga huling isda. Inilagay ko sa ibang sisidlan ang isda na balak gawin tuyo ni Lola. Bandang 4:00 ng madaling araw ako, nagpasyang matulog. Kusa nang pumikit ang mga mata ko sa matinding antok. Mataas na ang sikat ng araw paggising ko. Pumanaog ako sa hagdanan at dumiretso sa kusina nang maramdaman ko na kumakalam ang aking sikmura. Sumapit ang araw na Biyernes. Excited ulit akong manghuli ng isda sa dagat. Wala kaming pasok kinabukasan kaya ayos lang na mapuyat ako. Katulad ng nakagawian, inihanda ko kaagad ang mga gamit na dadalhin namin ni Lolo. Akala ko hindi kami tutuloy dahil madilim ang kalangitan na tila nagbabadya ng pagbuhos ng ulan. Ipinaghanda kami ni Lola ng 2 malaking cellophane nang sa ganon may magamit kaming kapag bumuhos ang ulan. Nagsimula na kaming maglakad ni Lolo. Malayo na ang aming nilakad nang biglang pumatak ang mahinang ulan. Di namin inalintana iyon ni Lolo dahil mahina lang naman. Nakasuot din ako ng makapal na jacket kaya di tumalab sa akin ang ginaw. Nagpatuloy ang mahinang patak ng ulan hanggang sa malapit na kami sa may sementeryo. Napansin ko ang maraming ilaw sa aming unahan. Natuwa ako nang makita na marami kaming kasabay patungo sa dagat. Di ko mapigilan ang pagkunot ng aking noo nang mapansin na nag-iiba ang kulay ng apoy at tila papalapit ito sa amin sa halip na padiretso. Ang ipinagtataka ko, parang lumulundag-lundag ang apoy at wala akong nakikitang tao maliban sa paiba-ibang kulay ng apoy. Napahinto si Lolo sa paglalakad, ganon din ako. Hinintay naming makalapit na kung sino man ito. Binundol ako ng kaba nang mapagmasdan kong malapit na ang 4 na apoy. Hugis bola ito habang tumatalbog-talbog ito sa ere. Tama nga ang hinala ko na walang tao at tanging apoy na nag-iiba ang kulay ang naroon. Sumiksik ako sa likuran ni Lolo dahil sa takot na baka sunugin ako. Huminto din ito sa bakuna ng sementeryo. Mas lalong lumaki pa ang apoy nito na nagpaliwanag sa madilim na sementeryo. Mas lalong nilukob ang sistema ko ng takot. Tinapik-tapik ni Lolo ang balikat ko upang ibsan ang takot ko sapagkat nandyan siya. Tumalon-talon muli ang tinatawag ni Lolo na mga San Telmo at nakakapagtatakang di man lang nasunog ang puno.
Sabi ni Lolo sa akin na di kami pwedeng tumuloy sa panlalambat sapagkat may naghihintay na panganib sa amin. Dinukot ni Lolo ang posporo sa kanyang bulsa. Umusal ng isang orasyon siya at pakiwari ko'y ikinagalit ito ng mga San Telmo dahil nagsanib ang 4 na apoy. Na nakalikha ito ng mas malaking bolang apoy. Parang may bungo akong nakita sa tuwing nag-iiba ang kulay ng apoy ng San Telmo. Maliksi ang mga kilos nito at tiyak hindi ito mahuhuli ng mga ordinaryong tao lang. Muling may dinukot si Lolo sa kanyang bulsa at mula doon may isang plastik na puting sisidlan. Sa pagkakatanda ko, holy water ang laman nito. Mabilis na nakalapit kay Lolo ang San Telmo at tila balak nitong sunugin kami. Mabuti na lang at nauna si Lolo at nasabuyan niya ito ng holy water. Napaatras ang San Telmo at tila hindi ito mapakali sa uri ng galaw nito. Mabilis na palipat-lipat ito ng kulay at hugis. Muli itong winisikan ni Lolo ng holy water hanggang sa tuluyan itong naging maliit na bola. Humina na rin ang apoy nito, animoy naging kalmado. Umusal si Lolo ng isang orasyon na di ko maintindihan ang ibig sabihin. Patuloy si Lolo sa kanyang pagdadasal hanggang sa tuluyan naging isang bata ang San Telmo. Nag-usap si Lolo at ang kaluluwa ng bata na napag-alaman naming kinidnap at pinatay ito upang kunin ang kanyang mga laman loob. Nais na sana netong tumawid subalit di niya magawa sa dahilang di siya makaalis sa lugar kung saan siya pinatay. Di ko maipaliwanag ang takot na aking nadama sa mga oras na yun. Nanalangin si Lolo upang maging dalisay ang puso ng bata at mawala ang puot na dumadaloy dito, nang sa ganon makatawid na ito sa lugar kung saan nararapat ang kanyang kaluluwa. Ilan sandali lang, biglang nagliwanag ng nakakasilaw ang kaluluwa. Bago ito tuluyang naglaho, humingi pa ito ng dispensa sa amin dahil sa pananakot na ginawa niya. Malaki rin ang pasasalamat nito kay Lolo dahil natulungan niya ito. Tuluyan nang naglaho ang bolang apoy na kung tawagin ay San Telmo at napalitan ng isang kaluluwa. Kasabay ng pagtawid ng kaluluwa ay siya namang paglaho ng nakakasilaw na liwanag. Iyon ang huling araw na may nag-aamok sa sementeryo na aming madadaanan sa tuwing pupunta kami sa dagat. Pagkatapos ng pangyayari, nagpasya si Lolo na umuwi na lang kami. Mas mabuti na rayon kaysa may iba pa kaming makasalubong na nilalang. Nawala na rin ang bigat ng aking nararamdaman sa tuwing makikita ko ang sementeryo. Pagdating namin sa bahay, nagtataka pa si Lola dahil wala kaming dalang isda. Malakas akong napahalakhak nang maalala na naiwan ko pala ang balde at lambat sa sementeryo. Nagtawanan kami ni Lolo at nakisali na rin si Lola na nooy napapailing. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Lola at nakauwi kaming ligtas ni Lolo kundi lang sa abilidad ng aking abuelo. Baka matagal na kaming wala sa mundong ito. Masaya naming pinagsaluhan ang agahan na kamoting kahoy. Ipinagtimpla pa kami ng kape ni Lola na gawa sa mais na bigas.